Yo, 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 yo! Magandang araw, magandang araw. So, andito pala tayo ngayon sa isang spot dito sa Cebu City. For today's video nga pala, meron tayong pag-uusapan. This one is the continuation of our series, biggest business mistakes that you should avoid. So, this time, it is because you neglect your online presence. So sa pagpapatakbo po ng business natin, it's really hard na mapalaki natin yung business natin, di ba? Isa sa paraan para mapalaki natin yung business natin is to utilize kung ano yung merong technology tayo ngayon. Hindi po pwede na pag meron ka ng shop or meron ka ng tindahan, parang plug and play na lang. Tapos wala ka nang gagawin, tapos mag-aantay ka na lang kung merong customer na lalapit, di ba? Hindi po ganon sa pagdinegosyo. Kailangan mo talagang mag-extra effort para ma-attract mo yung mga customers. And dyan papasok yung marketing through online. So before we start, ako nga pala si Roger Silvido at isa akong negosyante at baguhan na content creator. Pero guys, bago ang lahat, kwento mo na syempre. So dati guys, meron kaming sinimulan na isang food business. Ang pangalan niya ay Silog Bistro. So ang nangyari dun guys, akala ko dati na kapag meron ka ng pwesto or meron ka ng tindahan, lalapit na yung customer sa'yo. Pero during that time na na-open na namin yung business namin, bali gumastos kami, nagpa-opening kami. Tapos, akala namin marami na yung customer na lalapit. Pero, hindi po ganon. So, to cut the story short, after 5 months, nagsara po yung business namin dahil yun nga, nalugi yun. So, balik tayo dun sa topic natin. Biggest business mistakes that you should avoid because you neglect online presence. So, in running our business po, mga boss, kailangan po talaga natin na meron tayong online presence. Kasi nasa internet era na tayo ngayon. So, malaking factor po yon na yung business natin ay nakikita online. Ngayon kasi guys, kapag yung business natin, meron tayong online presence, mas malawak yung brand awareness natin, mas madali yung customer support, mas may edge tayo doon sa mga competitors natin, mas malawak yung marketing opportunities natin kapag meron tayong online brand awareness. Tapos, syempre, trustworthy or credible yung business natin kasi nga nakikita tayo online. So mga boss, ano ba yung mga online platform na dapat nating pasukan or dapat na meron yung company natin? So ito mga boss, based po to sa personal experience ko po. And then, I know marami pang mga online platform dyan, pero ito yung nakikita ko na gumagana dito sa atin. So, unang-una guys is dapat meron pong website yung business natin. I know a lot of business owners, ayaw nila doon kasi akala nila expenses yon. Yes, hindi po talaga madali na magkaroon ng website kasi magbabayad ka doon. Merong monthly. Pero isipin nyo guys, kapag meron kang website, lahat ng product and services mo pwede mo nang ibenta doon. Isa pa, mostly po kasi ng mga customers natin, nag-check yan online. So, online portfolio nyo po yan, wherein nakikita lahat kung anong meron yung business mo. So, like for example, sa amin po, marami po kaming mga nakukuhang customer dahil po meron kaming website. Isa yan sa advantage namin sa mga competitor namin. Marami kaming mga customer, mga loyal customers na nanggaling po sa website namin. So, pangalawa guys, social media platform. There are a lot of social media platforms right now like Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, 'di ba? Sa mga platform na 'yon, pinapasok po 'yun namin lahat. Ngayon merong 'di ba, merong TikTok din, 'di ba? So pinapasok namin 'yun lahat. Dapat meron din kami doon kasi ino-observe namin kung yung mga target audience ba namin or target market namin, makikita ba namin doon. So ang strategy namin is gagawa lang kami ng account doon and then we make sure na makikita talaga nila kami doon. And then kapag merong isang platform na nakikitaan namin na okay siya or marami kaming na-convert na customer, edi nagfo-focus kami doon. So sa amin, yung gumagana talaga, syempre kahit sa iba, 'di ba? Yung gumagana sa amin is Facebook talaga. And then isa sa gumagana din sa amin is LinkedIn. Meron kaming mga nakuhang mga customer dyan sa LinkedIn. Especially sa mga B2B, marami kayong makukuha dyan. Ngayon sa mga video marketing, pwede nyong tirahin din si TikTok, 'di ba? Ang daming naging
naging successful dyan sa TikTok or ang daming business na nakasabay dyan. Tinrabaho namin yan pero it didn't work. Meron lang mga views pero it didn't convert. So yung gumagana lang sa amin sa ngayon is Facebook and then website. So doon kami naka-focus ngayon. Pero tinatry pa rin namin na mag-upload doon. Baka in the future, 'di ba? Baka gagana. So kapag nakitaan mo na gagana na siya, syempre focus ka doon. Ngayon din, tinatrabaho din namin yung YouTube channel namin. Hopefully, baka meron tayong ma-convert dyan. Another one is e-commerce platform. Siguro baka maliit lang yung benta mo ngayon kasi nga naka-focus ka lang sa mga nagwo-walk-in sa iyo, 'di ba? Pero marami pa pong mga online platform na pwede mong pasukan. So unang-una si Lazada tsaka si Shopee. So sa amin before nakasabay kami diyan and then pumalo din kami diyan. Marami kaming nakuhang customer diyan. Pero sa ngayon nagbabago kasi nagbabago yung strategy natin sa pagpapatakbo ng business natin. So sa ngayon, hindi na kami masyadong nagpo-post or hindi na kami updated sa Shopee and Lazada kasi nakita namin based sa analytics na it's not working for us anymore. So doon kami nagpo-focus sa kung saan mas merong pumapasok na income. So sa mga negosyante dyan na baka hindi nyo pa yan na-try, so pwede nyo po yung subukan, baka dyan kayo papalo, di ba? Baka nandyan yung target audience nyo. Depende kasi yan sa product and services na ino-offer nyo. So try nyo lang and then i-observe nyo, laruin nyo yung platform kung kaya nyo siyang ma-upscale doon, who knows, di ba? In total, kailangan po natin ng website, social media platform, e-commerce platforms like Lazada and Shopee. Pwede nyo po yung itry. And then, ito isang tip ko sa inyo guys. Pinaka-goal natin is to have more orders from them. And then, dapat nating i-grow yung reviews natin. Yan yung bonus tip ko sa inyo. Kung saan kayo na platform na pumapalo, example sa Shopee or Lazada, grow your reviews. Kasi yung mga customer natin guys, tumitingin yan online. The more na mas marami kang reviews doon. Kunwari sa Facebook, pag marami kang reviews sa Facebook, mas madali na lang po yung transaction. Mas madali mong ma-close yung deal dahil nga nakikita nila online na ay okay pala tong company na to, okay? Marami siyang orders, maraming positive reviews. So yun, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi hindi kasi po pwede na yung business natin parang plug and play lang siya. Na the moment na meron ka ng shop or meron ka ng tindahan, kusa nang lalapit yung customer natin. Hindi po ganon. Kailangan mo talaga na mag-effort sa marketing mo, especially online. Kasi yung labanan ngayon, online na talaga. At this stage talaga, mas lamang yung mga companies or mas lamang yung mga negosyante na nagko-content na talaga. Yun, dapat natin talagang gumawa ng content. Either video yan or text-based, dapat talaga meron tayo niyan. Pag meron tayong mga content, doon natin yan ibabato sa mga online platforms na meron tayo sa website, doon sa YouTube, sa Facebook, social media mo, mas maganda po 'yon, tapos mas malaki yung reach. And then pinakapunot dulo talaga diyan is brand awareness. And then makukuha mo yung trust ng tao kasi nga visible ka online. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi ayaw kong ma-behind tayo sa kung ano yung gumagana ngayon. So at this stage, gumagana po yung content creation. Dapat tayo mag-focus doon kasi yan yung gumagana sa era ngayon. Pag meron kayong mga suggestion sa next topic natin in the future, so you can comment below. And then don't forget guys to follow my page. And meron pala akong ginawang grupo guys, Work Smart Community. Okay? Pwede kang mag-join doon and then pag-usapan natin yung kwento ng business mo, ng journey mo sa entrepreneurship. Okay, you can share your problems inside. So yun lang po muna mga boss. And then always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!